Hindi maaaring baliwalain ang mga seryosong aligasyon ng nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative na si Saldico, dating House Appropriations Panel Chairperson. Partikular na ang umano'y direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsingit ng nasa 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget. Gayun din ang pagtanggap umano ng kickbacks ng Pangulo at dating Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, nagpapahiwatig ito ng pakikialam ng tanggapan ng Pangulo, taliwas sa prinsipyo ng transparency at paghihiwalay ng kapangyarihan. Kaya inihain ng Davao City Representative ang House Resolution No. 488 para paimbestigahan sa kinauukulang komite ng Kamara ang kontrobersyang ito. Samantala, umapela na rin ang minority bloc ng Kamara kay Ko na umuwi na ng bansa at sumpaan ang salaysay nito sa mga kinauukulang otoridad. Hinihiling din ng mga ito sa mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ni Ko kung uuwi ito ng bansa para makalahok sa mga investigasyon. Ang panawagan, sinang-ayunan ng 28 miyembro ng minorya matapos magpulong. Kailangan umuwi ni former Representative Saldico para yung mga binabanggit niya magkaroon ng legal weight. Ma-state niya under oath itong mga binabanggit niya. Gayunman, diit naman ng ilang opisyal sa minorya, hindi ligtas si PBBM sa mga seryosong aligasyon kaya dapat niya rin itong harapin at ipaliwanag. Lalo na't posible rin anilang umabot ito sa paghahain ng impeachment complaint laban sa presidente. Dapat magpatuloy at magpalalim ang Blue Ribbon Committee, ang ICI at maging ang Kongreso sa investigasyon sa mga specific na aligasyon na ito. And eventually, kung kinakailangan, aabot ito sa impeachment. Hindi rin naman pwedeng pagpagin na lang basta ng Malacanang at ni Pangulong Marcos itong mga akusasyon na nabanggit ni former Representative Saldico. Kinakailangang sagutin at tugunan dahil nothing short of that will be acceptable for the people. Sa ngayon, wala namang impormasyon ng minority members kung may nagbabalak ng maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM kaugnay ng mga kontrobersyang ito. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.